Patay ba ang accountability sa Pilipinas o talaga may mga taong hindi basta naabot ng batas? Maraming nagtatanong ngayon kung bakit hanggang ngayon parang hindi mapanagot si Pangulong Marcos kahit ang dami ng isyong umiikot sa paligid niya. At maging totoo tayo, hindi kabobohan ang tanong na yan. Dahil kung titignan mo ang nangyayari, may mga anomalyang ibinabato sa flood control projects, may mga pangalan sa paligid ng kapangyarihan na nadadawit, may mga pangalang binitawan, may mga investigasyong inanunsyo, pero hanggang ngayon, bakit parang hindi pa rin direktang tumatama ang pananagutan sa pinakataas? Yan ang gustong maintindihan ng maraming Pilipino. At para maintindihan natin yan, kailangan natin tignan hindi lang ang mga aligasyon, kundi ang mga mismong galaw ng sistema. Dahil sa papel walang dapat untouchable. Pero sa aktual na takbo ng sistema, iba ang laro kapag ang pinag-uusapan ay isang nakaupong presidente. Bakit? Dahil ang presidente ay hindi ordinaryong opisyal na pwedeng usigin sa parehong paraan ng ibang tao sa gobyerno. Habang nasa pwesto siya, ang pangunahing daan para direktang habulin siya ay impeachment. At ano nangyari? 2 impeachment complaints laban sa kanya ang binasura ng House Justice Committee at pagkatapos noon ibinasura rin ng Kamara ang mga reklamo sa napakalaking boto pabor sa kanya. Kaya kung may nagtatanong kung bakit hindi siya mapanagot, ito ang unang malinaw na sagot. Paano uusad ang direktang pananagutan kung ang mismong gatekeeper ng prosesong iyon kontrolado rin ng political majority na kakampi ng presidente? Yan ang unang pader. Pero hindi doon natatapos ang usapan. Dahil kahit sabihin nating may political firewall na nagpoprotekta sa isang nakaupong presidente, hindi ibig sabihin niya na pwede na siyang magmukhang walang kinalaman o walang pananagutan sa mas malaking tanong ng bayan. At dito pumapasok ang ikalawang punto. Kapag usapang budget, paggasta at malalaking proyekto ng gobyerno na galing mismo sa executive, mahina ang linyang baka hindi niya alam. Bakit? Dahil si Marcos mismo ang nagsabi na rineview niya na higit 4,000 pahina ng 2025 national budget at nagveto pa siya ng mahigit 174 na bilyong pisong items. Ibig sabihin, pagdating sa budget, hindi pwedeng sabihin para lang siyang nanood sa gilid. Siya ang head ng executive. Ang proposed budget galing sa executive. Ang final appropriation bill dumaraan sa pirma o veto ng presidente. Kaya kung may malalaking tanong sa paggasta ng bayan, lalo na sa flood control spending, natural lang na itanong ng tao. Kung sinabi mong binasa mo, sinuri mo at inaprubahan mo ang budget framework, hanggang saan ang pananagutan mo kapag sa parehong sistemang yan lumabas ang malaking iskandalo? At kapag yan ang tanong, hindi na ito simpleng usapan ng legal technicality. Usapan na ito ng political accountability. At doon lalo umiinit ang pagdududa ng publiko. Bakit? Dahil hindi lang naman budget ang usapan dito. May isa pang bagay na lalong nagpapabigat sa tanong ng tao. Mismong si Marcos ang nangako na may makukulong na big fish bago magpasko. Malinaw ang pangako, matapang ang salita. May mga na-detain, may mga naisampang kaso, may mga na-link, may mga napaalis sa pwesto. Pero ang malaking tanong ng publiko hanggang ngayon ito, nasaan ang big fish na ipinangako? Diyan nababasag ang tiwala ng tao. Dahil kapag sobrang tapang ng pangako pero kulang ang nakikitang resulta, ang dating niyan sa publiko, hindi tunay na accountability kundi damage control lang. At kapag ganyan na ang pakiramdam ng publiko, natural na susunod ang isa pang mas malalim na tanong. Kung seryoso talaga ang paglilinis, bakit hanggang ngayon hindi pa rin buo ang tiwala ng tao sa mga institusyon dapat nag-iimbestiga? Diyan pumapasok ang susunod na issue. Hindi rin nakakatulong sa tiwala ng tao ang optics ng enforcement. Si Boying Rimulya, na dating Justice Secretary at bahagi ng administrasyon, ang itinilagang ombudsman noong October 2025. Legal ba yon? O may proseso yan? Pero sa mata ng publiko, syempre, magtatanong ang tao, paano magiging buo ang tiwala sa anti-graft machinery kung ang hawak sa isang napakasensitibong opisina galing din sa loob ng mismong power structure na dapat masuri? Hindi ibig sabihin niya na automatic may cover-up. Pero wag na tayong maglokohan. Valid ang duda ng publiko. At kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng yan,
Doon mo makikita kung bakit hindi nawawala ang tanong ng bayan. May political firewall, may budget responsibility, may matitinding pangako, may kakulangan sa visible na resulta, at may institutional questions na lalo nagpapahina sa tiwala ng tao. Kaya sa puntong ito, kailangan din nating maging malinaw at disiplinado. May ebidensya ba para magduda? Oo, malakas. May pattern. May contradictions. May pangako at may kakulangan sa resulta. May political shield. May budget responsibility. May institutional questions. Pero may sapat na public proof na ba para sabing legally proven na si Marcos mismo ang mastermind ng lahat? Hindi pa yan ang ipinapakita ng public record na available sa ngayon. At dyan tayo dapat maging matino. Hindi kailangan mag-imbento para maging matapang. Hindi kailangan magsinungaling para maging mabagsik. Sa totoo lang, mas malakas ang argumento kapag ang sinasabi mo to. Hindi pa man final sa korte, pero ang pattern mismo ay sapat na para seryosong pagdudahan ng publiko kung pantay ba talaga ang accountability sa Pilipinas. At yan ang totoo. Kaya bakit hindi mapanagot si Marcos? Hindi dahil walang tanong, hindi dahil walang issue, hindi dahil walang public facts na pwedeng pagdudahan, kundi dahil habang siya ang nakaupong presidente, ang proseso laban sa kanya ay dumaraan sa mga institusyong may malakas siyang political influence at ang sistemang dapat sana tumama sa sentro ng kapangyarihan ay mas madaling gumalaw sa paligid kaysa sa itaas. Sa madaling salita, ang nakikita natin ngayon ay hindi kawalan ng anomalya. Ang nakikita natin ngayon ay contained accountability. May galaw pero hindi sa antas na tumutugma sa bigat ng pangako. May investigasyon pero hindi pa tumatama ng buo sa sentro ng kapangyarihan. May ingay pero kulang pa rin ang malinaw na pananagutan sa pinakataas. At yan ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang hindi kumbinsido. Dahil sa mata ng tao, kapag ordinaryong mamamayan ka, mabilis ang batas. Pero kapag nasa tuktok ka ng kapangyarihan, biglang humahaba ang proseso, kumakapalampader at lumalabo ang direksyon ng hustisya. Kaya ang tunay na tanong ngayon ay hindi lang kung guilty ba si Marcos o hindi. Ang mas malaking tanong ay, pantay ba talaga ang pananagutan sa Pilipinas o nag-iiba ang bigat ng batas depende sa apelyido, pwesto at kapangyarihan? Yan ang dapat bandayan. Yan ang dapat tanungin. At yan ang hindi dapat tigilan ng taong bayan.